Ang atong tema is maintaining spiritual discipline. Napaminawan nato miaging Domingo the importance of spiritual discipline. Importante gid kini kay kumpara kini sa physical nga training, kinahanglan gyud ang physical nga training. Or else di ta mag-exercise, dili kita mag-build up sa atong body, posible nga mutakboy ang sakit kay way resistensya. Munang importante kayod sa to is to maintain, no, as our theme for this month, maintaining spiritual discipline. Kini karon ang lain nga text nga atong tan-awon nga makahatag kanato og puno usab nga mga mensahe about spiritual discipline. Tawag kini nga training in godliness. Tungod kay ang pagdisiplin nato sa atong espirituhanon nga bahin is training ourselves. Ang text 1 Timothy 4:7-8, tanong nato dinhi ang mga butang nga importante kayo nga makahatag kanato og additional nga mga insight to maintain spiritual fitness, no? Lig-on og baskog ang atong espirituhanong kinabuhi. Balikon nato ang first nga punto dinhi is the purpose. Igis ko ta miagi about the purpose, pero atong dugangan gyud ni nga pagpadayag. The purpose sa atong text nagingon diha nga have nothing to do with godly myth and old wives' tales, rather train yourselves to be godly. Ang goal gyud or ang tumong sa atong kinabuhi mao gyud ning godliness. Mao ning ultimate goal. Mao kini ang atong matag usa nga tinguha sa Ginoo sa tuwa, to become godly, nga mahimo yung magkinabuhi nga Dios nun. To be godly is to be godlike, no? Parihag Ginoo. To be godlike is to be Christ-like. Susama kang Ginoong Hesukristo. Ang goal yun is godliness, becoming more like God each day, no? Matag adlaw, living lives reflecting our Lord, no? In our thinking, in our words, and in our desire, labi na gyud sa atong mga actions. When we become godly, susama ra po na nga we become more holy. Kay mo mangina ang kinaiya ni Kristo. Unsa si Kristo is holy. So mahimo tang balaan. We become more holy, we are godlike. Parihag yun sa Ginoo, holy. Pag ingon dinhi nga training, train yourself to be godly. Ang goal niya is godliness yun. The goal of our training is godliness. Kining pagkahimong godly, importante kayo. It must be our priority. Prioridad yun ni sa atong kinabuhi. Kung mangita kag purpose sa imong kinabuhi, dili godliness, maguba gid atong kinabuhi. Kung ang purpose nimo makaangkon ani mga bahandi, magdako ang imuhang posisyon, ingon diha, we are settling for something less than the best. That is not the best sa kinabuhi. Ang the best yun is to become godly. Godliness. Muna gani ang katuyuan yun sa Ginoo sa tuwa is to be holy. Muna di kay siya concerned sa atong happiness temporary dinhi sa kalibutan. He is more concerned of our holiness. Ang pagkabalaan yun, musunod rin ng happy kung kita balaan. Unang spiritual discipline will lead us to holiness. Mahimo kitang balaan. Unang priority yun ni sa atong kinabuhi. Tungod kay maubot pa ang priority sa Ginoo. Unang design sa tuwa, to become holy. It's not to become happy. Kay to become holy, perfect nga happiness ang maangkon natin. Unang, it must be a priority. Also, it must be our pursuit. Mao gina atong tinguha, ang atong passion, no, mo na ang atong gi-desire. We must desire it. Nga kung lain ang atong gi-desire, mo gina patigbabaw sa kinabuhi. Og mahimong di na importante, og di na priority ang katuyuan nga mahimo tang susama kang Ginoong Hesukristo. Unang, we must desire it. It is a must. Importante kayo. And it must be our, itawag nga, diha ta mahimong occupied. Diha ta mahimong busy. Mo na'y maka-occupied sa atong kinabuhi. Other things in our lives are not worth our time. Ang uban nga butang sa kinabuhi, di worthy sa atong time.
Kay baw si King Solomon na. He has everything. Naa siya tanan sayaha, bahan di pagka powerful o pagka sikat no popularity. But still he said in Ecclesiastes 1:14, these things are meaningless, pointless. You are like chasing after the wind. Because dili na angay kabisihan. Ang number one na kabisihan gyud munang if you say nga I don't have time to practice godliness, I don't have time to train myself to be godly. Yes, busy kita tanan, no? But you have to make time. Kaya importante kay na sa atong kinabuhi. Because we will give time to what is important. Muhatag gid time basta importante sa atong kinabuhi. Mo nang preoccupied ta ngayon diha. The best investment sa atong time, like best investment you can make with your life, is commit on spiritual training. Train yourself to be godly, to become like Christ. That is the best use of time. Kung gusto ta mahimong magamit yun, puslanon o mabungahon ang atong paggamit sa atong time, to make most of our time, train ourselves to be godly. Diya kita sa spiritual training mag-consume sa atong mga time, dili sa mga kahilayan nining kalibutan. Mo nang we must be preoccupied. Then ikaduha, the practices. Spiritual discipline mo'y pamaagi nga mahimutang godly. It means naagid tay mga disiplina aron mo develop ang atong spiritual muscles. Susama sa magpadako ta og lawas para mahimong fit, moagi gitag mga exercises nga lain-lain, no? Nagkadaiya nga mga practices mo nang developing spiritual muscles. We must involve in many activities done repeatedly. But pasabot nga engage kita, muapil kita, muhimo kita og mga aktibidades nga himuon nato matag adlaw. Practices man, no? Exercise kada adlaw may exercise. Exercise na kausa sa semana murag walay output, no? Aron hinay-hinay gyud kita makakabot sa katuyuan nga godliness, to become like God, to become like Jesus Christ. Mo nang tanaw nato karon dinhi ang mga practices, no? Mga practices or activities nga makatabang ka nato. Murag exercise nga lain-laing klase exercise, na jogging, na biking, na zumba, no? Daghay lain-lain nga exercises nga atong himuon. Mga activities that will keep us healthy, mutubo atong spiritual muscle. Usa na yung mga activities, daghan man pero mag-mention lang ko og 5. Ang una diha is Bible study. Dako kaayo kahimuan. The Word of God kaon gyud ang number 1 makapadako sa atong muscle. Kana makapagpasko gyud, ka-strengthen, makahatag pagtubo ang pulong sa Ginoo. Mo nang we grow in grace and knowledge of God pinaagi niya na. So kanang nga exercise, kanang nga practice kinahanglan daily. Dili na pwede nga kausara ka sa kasimana maminaw sa pulong sa Ginoo every day tungod kay exercise man ni. Mo nang train yourself nini nga exercise, magsigi kag basa bisag may mga panahon nga ipit kang schedule maning kamot yun og basa og pulong sa Ginoo kay di ka tigkaon, di gyud ka mudako kay diha ang source sa atong strength, empowerment and growth. Then ikaduha nga practice kinahanglan gyud kaayo prayer maka deepen sa atong peace. Daghan ta kabalaka, di ta magsigampo, panic ang resulta, worries. Pero sige tag pray, ma-develop na, ma-deepen ang atong peace of mind, makasalig ta sa Ginoo. Ang prayer like sa atong health, maka-develop yun siya sa atong kinabuhi. Mo nang sa kita naga-pray, kausa sa kadlaw, mura katulo no kay may pamahaw panihapon paniud to. Ang meaning of prayer dinhi is pakig-istorya gyud sa Ginoo ba nga kanang dugay gyud mo istoryahanay. The more you spend time inside the closet in prayer, the more strength na imong maangkon. Maintaining a life of prayer, kay babagyod sa itong kinabuhi nga nang itakaampo ug maayo. Binamatag adlaw karon nga daghang kay kompetensya ang kalibutan sa atong time, murag malimtan usahay ang prayer. Exercise gyud, pray every day. Muna read your Bible, pray every day. Nya fellowship, makapatubo ang fellowship.
sa atong spiritual muscle. Asan ta makaangkon og support sa ato mang isig ka magtotoo. Di ka tig-apil mga fellowship, murag gihiklin nimo ang kahigayunan nga sila makahatag kanimo kusog. Support ang fellowship, dili ka maka kuha og support ikaw lang. Mo nang importante gani ang duha sa magkauban, kay naay usa kung mapandol ka, naay usa mo tabang kanimo. So fellowship praktison ginato. Ingon diha sa Hebrews 10:24 nga ayo gud undangan ninyo ang panagtigom, kay diha man ang isa nga exercise nga diha ta mo tubo, diha ta mo himong kusgan sa atong pagkinabuhi diha sa Ginoo. Mo nang kung di ta tig-apil og fellowship, magapil-apil na ta, no? Daghan kaayo fellowship yun, dili lamang kaon, Bible study, meeting, mga fellowship nga maka-interact ta with one another, makakuha ta sa iyahang unsay gisulti sa Ginoo para kanimo. That is fellowship. Ang care sa Ginoo dito gi-channel sa iyaha aron ka mahusgan. No, siya ang means. So fellowship is very important sa atong kinabuhi. If you neglect fellowship, mahimo kang self-sufficient. Murag kaya ra nimo ikaw ra. So di na ang design sa Ginoo. We are designed to bless others, to be blessed. Dili ka self-sufficient. Fellowship is very important sa mga practices sa atong pag-build up sa atong spiritual muscles. And also worship. Worship is focusing on God. When you focus on God, murag malayo ay imong focus sa imong kaugalingon. Mo nang strengthen ang imong kinabuhi, kay malikay man kakayo sa mga worries o mga problema. Kay diha sa worship, ma-experience nimo ang Ginoo. Worship nay duha ka klase, private o public. Public ingani, private is matag adlaw sa imong kinabuhi, ikaw nag-separate of time to honor, to glorify, to listen to His word. Personal devotion sa Ginoo, mo nay private worship. Dako kay nagkahimuan sa atong kinabuhi. Pagingon diha sa prayer nga, give us this day our daily bread, that is not physical, that is spiritual. Mo nay makahatag kanato time alone with God. Every day mohatag kanato kusog ang atong personal devotion diha sa Ginoo. Then lastly is service. Sa ni ka exercise nga diha sa atong pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pag-apil sa mga ministries, pagserbisyo sa katawhan. Mura siya muscle nga i-stretch gid mo para siya mukusgan gyud. Ingon diha sa Ephesians 4:11 to 13 nga diha pinaagi sa atong paggamit sa atong mga spiritual gift, no? Every Christian has a spiritual gift. Ang tuyo man ana is to edify the church, to practice it. Kung di na nimo na gina-practice, mabahabol na. Ang sundang basta din nimo ginagamit, mahabol. Pero pag kami ito mas muhait yun, mas mapuslan siya. Mo nang mo-grow ta sa atong pag-serve, appeal sa mga ministries diha sa church. So kini nga mga practices or activities dili ni para sa Ginoo. God doesn't need your prayer, your Bible study para na sa imuha. Para gina sa tuwa. Puro na sa tuwa kanang pag-build up sa mga exercise nato, di man na para sa Ginoo. For our benefit, God doesn't need us to read the Bible. Kita ang nakinahanglan mukaon, dili ang Ginoo. Mo nang mutan tigid kaayo kini sa atong kinabuhi. We must understand that for our good. Then ato ta sa ikatulo, the problem of spiritual discipline. Naay problema moning mga butang nga usahay dili ta kaangkon, di kita ka maintain sa spiritual discipline. Di ta ka maintain aning mga exercise kay ngano naay slackness. Slackness kanang negligence or walay pagtagad, or gitawag nato slackness, it means laziness, pagkatapunan. Tungod kay exercise daghan magidi ganahan mo nang daghan yoy musurrender an bitong magpa-building kay dikit kalampos kay grabe kay mga musubay gid ka, musubay pagkaon. Ang exercise ko diha is 30% lang, ang kaon 70%. Grabe ang gikinahanglan mo nang it's hard unya wala kay determination, di gid ka kalampos mo nang slackness, laziness, no, because lisod yun. Jesus never say that following Him is easy. You have to bear the cross, no, ingon diha. But it is a life-changing walking together with the Lord Jesus Christ. Mo na importante sa atong kinabuhi.
Yes, there are costs, no, of following Jesus, pero paingon na sa atong kaayuhan. Dili na para sa Ginoo. Unang slack kay naay pagkatapulan. Naay slackness because ang ilang pagtuo nga spiritual discipline is not really important. Unang dili gyud kay motivated. Pag ingon nga di kay importante exercise, di mo kay ka madasigon. Pero nag-aspire ka og mudaog, no? Or munindot imong lawas, grabe gyud ang dedication sa pag-exercise. It's hard to tell people nga it is very important. Lisod mo nang kinahanglan gyud motivation. It's hard to convince people that they need to exercise. Ilaham mo ng lawas, no? Mo nang kinahanglan gyud og vision of what is discipleship all about. So pag dili gani makatch na nga vision of what is discipleship, mo nang di kita kayo porsigido nga mag-train sa atong kaugalingon sa godliness. Then there is a problem of selective practices. Naiuban nga may exercise pero magpili-pili. Kini lang ako kini lang kay gaan-gaan. So nagapili-pili ta sa atong practice lang sa atong spiritual life. Dili gyud tanan. Remember nga when you develop your muscle, dili ka may spiritually fit kung ang imong bukton ra ang nidako, ang imong tiil ni gamay. Mura kag si Tarzan ana. Dili siya proporasyon. Dili kay pong kapit. Hinay imong paniil, kusog ra imong lawas. Saon pagtukod-tukod. Mo nang everything part sa atong life. Tanan nga kinahanglan nga exercise, ingon sa Ginoo, importante gina. Di gina siya dapat i-miss out sa atong pagkinabuhi. Usahay magpili-pili gyud ta. Usahay gani i-compensate nato. Adi lang ko mag-study Bible pero mutabang lang ko sa buluhaton, nala kugihan kayo ana. Kay dito ta ganahan or adi lang ko muapil na basta muhatag lang ko. O dako kaya kung gihatag. So makompensate, pagtuon nato makompensate. No. God wants you to develop every aspect of your Christian life. Tanan. It's about holiness. Di man pwede nga holy ka drisbikas kini nga parte dili ka holy. Is maturity, no, to grow kita nan, tutugo kita nan imong muscle para mahimo tang fit diha sa Ginoo. O na ang selective practices. The problem, that is a problem. Kayo sa ingana atong attitude. No, we count things nga daghan na mo nahimo sa Ginoo, excuse na ko anang mga spiritual discipline. Grabe akong ministry. No, dili ta dapat selective. Then ikaupat is the product. Karon unsay resulta ni itong kinabuhi. If we maintain spiritual discipline, kung sige kita gihimo ani, ang resulta discipline life. Ngunang diha sa verse 8 ingon diha, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Unsay impact ani? Ang ingon din i-compare, ang physical training has some value, pero mas ang value sa spiritual training, value for all things. Physical, lawas ra, pero kini muapekto tanan. Muapekto sa atong present life, valuable for our present life. Ingon diha, both the present. So kung kita disciplined life, nag-train gyud sa atong kaugalingon to be godly, mo ni ang una, you have a simplified life. Simplified life kay focus mo na nga life, pero dili ka simplified life, daghay focus mo nang magkagulay ang atong kinabuhi, daghang kantag kabalakan, daghang tag ginaaktiman, daghay problema kay dili simplified, dili focus. And also a strong life. Kusgan gyud ang kinabuhi nga disiplin mo nang nagtubo gid ang muscle og dili siya mapildi dayon sa mga pagsulay, kalisod, problema, temptation sa kinabuhi, pressures in life. Strong and able to rise above pressures of life. Strong life yun pag kita sige exercise. Then significant life. Significant, it means nga kanang kinabuhi na kinabuhi sa gitawag nato nga kinabuhi nga na eternal significance. Kana bang nakinabuhi nga nasentro dito on what is important. Significant kay ang kinabuhi kay siya nagakinabuhi sa mga butang nga dili yun mahanaw, dili yun mawala. His life is not built, is not shaped on the permanent. Sa nga itong kinabuhi na shape sa kwarta, sa kasikat, no?
power. But if we have this disciplined life, ang atong kinabuhi is significant yun kay dito nakapokus on what is important. Then it is a model life. Kay nindot yun ni sundogon na kinabuhi. It is an honorable life. Nga daghang kay musundog ani kay nindot kay nga kinabuhi. And also it is a peaceful life. Peaceful tungod kay kung disciplined life ka, free ka from guilt and shame. No? Guilty ka, matubang ka sa Ginoo, maulaw ka, inig-uli nimo, dili ka spiritually fit. Parihas sa exercise, di kay ta guilty kung kasakit ta kay himo man nimo ang kung sa importante. Basta dili ka guilty, pero nasakit ka kay sige pud kag kaon anang bawal, guilty ka na. No? Mapud na sa atong pagkinabuhi, we live a peaceful life. We are not guilty no sa Ginoo because nagatuman kata sa iyang gusto. Then also a productive life. Productive, mabungahon, useful sa kinabuhi mo nang pag-physically fit gamit yun na. No? Gamit gani sa mga athlete, gamit kay sa basketball, ikaw magamit ka, daghang kag time kay perform better, no? Mas maayos ka mo perform og spiritually fit. Pareha sa basketball kung fit ka, murag layo-layo ka ma-injured kay kuan man ka fit, pero di gani delikado kay ma-injured dayon, malisa dayon, mapiang dayon. Mo na pud na sa atong kinabuhi. Reduce the risk of injury sa atong makinabuhi. Injury means the attacks of the devil sa atong kinabuhi. Mo nang nindot kay ang kinabuhi, productive life. Valuable sa present life, valuable sa future life. Kay ngano? Dili lamang sa karon kun dili dito pod pag-uli nato sa langit. Tungod kay alive nga rewarding, puno sa ganti. Unya alive nga ma-experience mo ang rich welcome in heaven. Good and faithful servant kay pag nindot sa iyang kaanakan mo balik na kaniya. Rich welcome na tunog ng kampana, no? Dili adto sa langit nga maurag maulaw ta kay daghan tag nahimo nga di maayo. Mo na nindot kayo ang produkto sa kinabuhi nga godly, living like the Lord Jesus Christ. And lastly, the power of spiritual discipline. Doesn't mean nga ang power sa spiritual discipline kundi the source of power. Sa atong pagkahimo nga godly, nganong na-change ta, it is not because of atong mga exercise. Unang una tanaw na to diha, they are channels to godliness. Sila instrumento lamang. Usahay makaingon ta nga kung ako na-exercise, dili ko mahimong godly. No. Spiritual discipline is not the ends. Dili siya ends, kundi means. Agihanan siya, channel siya. Kung sa ibot pasabutin ang makausab ra gyud sa kinabuhi sa tao, ang Ginoo ra. Siya ra ang makausab. Remember sa atong Ginoo nga muusab gyud sa kinabuhi, ingon diha sa 2 Peter 1:3, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and godliness. Meaning ang Ginoo ang naghimo og change. Dili tungod sa atong exercise. Na siya part, pero ang kinatibuk-an gyud nga power, the source of power is God. Siya gid ang makausab, dili kita. Channel lang sa transforming grace sa Ginoo. Grasya na sa Ginoo, iyahang grace. Mo nang when you practice these things, kini nga mga exercise ginahimo nimo, makatabang ani mo nga mo get in touch ka sa iyahang divine power. Kita nag-exercise aron ang iyahang power magpamuhat sa atong kinabuhi. Transformation is God's inner work sa atong sulod by the Holy Spirit. Siya ang mag-change sa tuwa. Ang spiritual discipline is just a channel nga kita mutungtong sa murabag naghatag na among kinabuhi. O ambi, ako'y usab ni ana. Pero ang pamaagi nga kita makatugyan sa Ginoo, it's a spiritual discipline. You allow God, you move closer to Him, put your life into His hand, allow Him to work. Muna ang trabaho sa spiritual discipline. Ang Ginoo gyud ang nag-usab kanato. Ang dako nga example ini, kining motorboat o kining sailboat. Ang motorboat, kanang motorboat, ikaw magbuot, ikaw asa ka padulong kay ikaw may mag-control, no? Ang sailboat lahi. Dili ka control kay nagagad ka sa hangin. Kanang sailboat kana bitong layag, di man na makina.
So nagagad na sa hangin. Inga na ang atong pagkinabuhi nga dili ta control sa makahimo ta pag-direct sa rudder sa iyahang dagan, pero nagagad kita sa hangin. Siya kay makapamove ana. Siya kay makapadagan ana. Kita muhimo lang mangitag pamaagi asa ang hangin, dakop sa hangin. Mao na ang trabaho sa Kristohanon. Mao nang they are channels, and also spiritual disciplines are our contribution, atong part spiritual discipline. Mao kinay atong bahin. We are partners sa Ginoo, ug ang spiritual discipline mao ang atong bahin. Come close to God, no? Ingon diha sa James 4:8, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So come near to God and He will come near to you. Na kamo karon nagsugat, dinha ka nagtugyan sa imong kinabuhi aron mag-work siya sa imong kinabuhi. Ato yung contribution is spiritual discipline. Cooperate in His transformation. Ganiha nagisgot kita mahitungod sa sailboat o sa motorboat. Kining rowboat lain po ni row nga boat sa kinangyapon sa dagat. Now, you have that rowboat. Ikaw karon ang musakay ni ana. Ang kuan river no sapa. Depende na sa imo karon unsa man ka. Mubuksay ka against sa current kana bang agos no? Pasugat ka or walang kay buhaton bahala asa ka ano ron or mukan ka timon ka asa ka gianod no? Maghimo ka gimong part. Mapud na sa atong spiritual discipline. Pili ka no? Imuhang bahin, imuhang contribution. It's either mo against ka, mo resist ka, adi ko, kapoy kayo ang kanang spiritual discipline. Kapoy maghimog mga pamagi nga motubo atong relasyon sa Ginoo, mo draw closer to siya ha. Lisod no, against or wag ikay gihimo. Sige lang, sa kasar na mahita mo na akong kinabuhi. Motubo ba ko dili? Sige ra. Or you can cooperate with God in His working in your life. Cooperate with God at work in our lives. Mo kinatibukan sa atong pagkinabuhi. Importante kay ang atong contribution gyud sa atong pagkinabuhi karong panahon na. Kung mapakyas ta nini mo nang makita nato we are stagnant Christian nga dili productive o permanent pildi o paingon ni sa atong pagka-down, sa atong breakdown sa atong spiritual life. Kung dili kita mag-maintain ining mga spiritual discipline. We have all the needed requirements. Gitagaan kita sa Ginoo tanan sa atong gikinahanglan. Ato lang gyud muhimo sa atong bahin. We have all the training facilities, no? Murabag sa exercise nanay gymnasium diha, nanay mga weights diha, nanay mga exercise nga instrumento diha. Sa atong kinabuhi, we have the church, we have the Sunday school room, no? We have the fellowship, na ay mga Bible study diha sa Bapmen, women, young people, home groups, Bible studies, naanagid na tanan. Kuan sa Ginoo. Our part is to decide whether you embrace it, engage and embrace it. Mao kana kinatibukan sa atong pagkinabuhi. Munang nining tagna is great challenge for us to maintain sa atong spiritual fitness para kita lig-on ug mutubo pa sa atong pagkinabuhi and will reach the goal of become Christ-like. O dako kaayo kahimuan gusto kinabuhi. Kung maabot na to na nga level, tungod kay ang product niya na dako kay gahom. Unang sa atong pagkinabuhi karon it is a challenge. For those who have not received Jesus Christ, mo pagkakaangkon kang Jesus Christ, wala kitay gahom muhimo niini. Wa kitay gahom sa pagdisiplina sa atong kaugalingon. As like many others failed nining nga pagpaningkamot. They have the strong will no to change New Year's resolution, magdi na gyud ko magkuan pero 1 month after balik ra gyapon. They fail tungod kay wala si Jesus Christ sa kinabuhi. Mo nag-receive Jesus Christ first and you will experience power to change yourself. Magambot ta